Pare, Parenting and Relationship Enhancement. Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Isang programa na hango sa The World Needs a Father. At syempre tayo po ay nagagalak dahil kasama na naman natin ang bawat isa. At syempre kasama natin si Paring Mark. Paring Pastor Mark, blessed weekend sa'yo. Dito naman tayo sa gawing kaliwa ngayon bumati. Blessed weekend, Paring Jebo. Blessed weekend, Paring Allison. And blessed weekend sa lahat ng tagapakinig natin. Oo. At Paring Allison, blessed weekend sa'yo. Yeah, isang mapagpalang araw po muli sa bawat isa. Magiliw po kami maglilingkod po sa inyo sa pamagitan po ng talakayan dito po sa radyo. Yan, parang makatang-makata ka ngayon. Masyadong ramdam ko yung AM station sa mga pagkakataong ito. No? Anyway, palagi nating sinasabi na ang pare po ay hango sa The World Needs a Father dahil parte ito hindi lamang ng information dissemination, kundi ang goal po natin is to raise up fathers who will go beyond the borders of their homes, no, so to speak. So ibig sabihin, kailangan po natin ng mga trainings. At palagi ko hong nababanggit sa ating programa na itong ating dalawang pare na ito ay nakilala ko lang naman sa konteksto po ng paghahangad na matuto pa. So doon kami nagkakilala at simula po noon hanggang ngayon hindi na ho kami nagkakasundo. Hindi na biro lang. Kami ho hindi na nagkahiwalay. Yung pala ang gusto ko sabihin. Hindi yung hindi nagkasundo. Kami po ay hindi na nagkahiwalay at ngayon biniyayaan tayo ng pagkakataong makapagbahagi ng tungkol po sa mga prinsipyo hango din naman sa The World Needs a Father. Kaya kung sakali po na kayo ay interested sa mga trainings o may mga inquiries kayo, pwede nyo po kaming i-message gamit po ang The World Needs a Father Philippines Facebook page or sa theworldneedsafather.com. Now, keeping in mind na ang The World Needs a Father po is a worldwide movement. So, baka mamaya kung saan po makarating yung inyong inquiry at mabigyan po kayo ng training sa bahagi ng mundo na napakalayo sa inyo. So, kami na lang i-reach out ninyo. Dito naman kami para sa inyo. Okay. So ngayon, napakaganda nitong topic natin at pag-uusapan natin since nitong mga previous episodes, tinatalakay natin ang pag-ibig. And gusto ko lang bigyan ng kumbaga bago tayo dumiretso, medyo balikan natin ng konti. Natutunan po natin na ang tunay na pag-ibig ay galing sa Panginoon. So nangangahulugan na habang lumalago tayo sa relationship natin sa Kanya, lalo nating naibibigay yung klase ng pag-ibig na kailangan ng ating pamilya. At hindi lamang yon, napakahalaga ding makita po natin na hindi lang kaalaman to no? Talagang yung mga implementation ng change Kasi pag walang implementation, magiging knowledgeable tayo pero walang transformation. Kaya I hope that as you listen with the intention of really going through transformation sa pamamagitan po ng pagsasabuhay nitong ating mga tinatalakay. Ngayon, ang ganda nito, creating a safe home. So, we will talk about respect and honor. So, Paring Allison, bakit importante yung safe home? Hindi ba safe lahat ng bahay? Nakuha natin itong idea na to nung tayo ay nag-aaral sa The World Needs a Father. Nandoon yung tinatawag nating emotional security. Yes. Na naisin natin na ang bawat pamilya ay maging secured, maging panatag. At paano mangyayari ito? Bago natin sagutin yon, meron bang hindi ganon? Oo, meron. Hindi talaga panatag, no? Kung maalala mo yung mga unang episode pa natin, meron tayong naimbitahan dito na kung saan, nakalimutan ko na yung pangalan niya, na sinasabi niya nung siya ay bata pa, na sa tuwi-tuwi na daw dumadating ang kanyang ama, kung maalala mo, Paring Jebo, pinapatay niya yung ilaw. At nagtatago siya sa ilalim ng kama. Ganong ka-toxic yung kanyang naging karanasan habang siya ay lumalaki. Na yes, nag-exist pala ang gantong klaseng tahanan na ayaw natin mangyari. And this is not exclusive to a certain family lamang o to a certain child. Marami sa bawat pamilya natin na para bang lumalakad sila sa denumero.
Parang they're walking on a thin line na para bang bawat kilos nila ay mali at wala na silang ginagawang tama. Ayaw nating lumaki sa ganong klaseng pamilya. Kaya po, pakinggan nyo po kami. Nais po namin ipaglingkod po ito sa inyo ngayon sapagkat naisin po natin na maging panatag ang bawat miyembro ng pamilya na meron pong emotional security na nag-e-exist po sa pamumuhay o sa paglakad ng isang pamilya. Naalala ko minsan, merong intervention na ginawa sa isang grupo ng kabataan na laging gabi na umuwi, no? So tinanong sila, bakit ba kayo laging gabi umuwi at bakit hindi kayo umuwi ng maaga? Nakakatakot yung sagot kasi ang sagot nila, sabi nila, sa totoo lang po, mahirap naman talagang magtagal sa labas dahil minsan gutom ka na, gusto mo na umuwi, wala ka namang pera. Sabi na, kaya lang pagdating sa bahay, pagagalitan lang kami doon, nai-stress kami ron, nakaka-stress kami doon. So parang sa kanila, uwi na lang kami, konting sermon, tulog, tomorrow is another day. So ibig sabihin, hindi nila talaga intensyon na maging ganon. Kaya lang, dahil sa sitwasyon nga na nangyayari, para bang hindi na kanais-nais umuwi sa tahanan, ang sarap pa naman umuwi sa bahay, di ba? Naalala ko yung, hanggang ngayon, yung sofa ng parents namin, pag hinigaan mo, nakahubog na yung katawan mo dun di ba? Yung minsan di ka, kanina may nag-uusapan natin yung namamahay pag kayo nagbabiyahe, di ba? Yung hindi ka makatulog. Pero merong lugar na pag lumapat yung likod mo mamaya humahago ka na Tulog ka na. Kasi yung ano yan kumbaga yung katawan mo is rested at peace, no? Alam niya, safe. Pero pag nandun ka sa isang unfamiliar place, talagang hindi ka mapakali, isip ka ng isip ng safety mo. Pero pag nandun ka sa isang lugar na kinagisnan mo na alam mo safe doon, okay doon, talagang rested no? Yung rest na hindi lang physical rest, kundi talagang alam mo na parang nagre-reset yung katawan mo na wow, ang sarap dito. So yun po ang gusto nating ma-create na sabi nga, yung tahanang gusto mong uwian. Excited kang umuwi kasi yan ang home base mo ngayon, imagine niyo po, akala ng mga parents sila lang ang may stress, no? Pero ang totoo, mga anak may stress Minsan mga kwento ng nabubuli sa eskwelahan, mga struggle sa daan, di ba? Tapos pagdating sa tahanan, stress pa rin. Kawawa naman, parang wala na tayong refuge from stress. But at the same time, hindi naman ibig sabihin nito na we just tolerate everything. Kaya iniisip natin, uuwi dahil kahit ano pwedeng gawin. Hindi naman tama din yun. Natutunan naman natin yan. Pero again, magandang perspective ito at magandang pagtatanong din kung yung ating bang tahanan is a safe space for the family, no? Pastor Mark, ano bang sa iyong tingin, what constitutes a safe home? Well, a safe home has of course, a father that loves his children, and of course a mother also that, a father that loves God, firstly, and then loves his wife, loves his children, and he loves his children and his wife so much that he wants what is best Di ba meron nga tayo sa The World is a Father, meron tayong expression or saying, di ba, that we bring heaven home. Yes. Di ba? Ang ibig sabihin ng we bring heaven home is yung mga anak natin should feel that heaven is a safe place, di ba? A place that they can go home to. Kasi pag pumunta sila sa school, o kahit saan sila pumunta, kahit malalaki na yung mga anak mo, it's possible that there is danger There is insecurity. Yun nga, nabanggit ni paring Jebo, may mga bully, it happens, and in fact, kahit malalaki na yung mga anak natin, or even adults na, di ba? I mean, there's a lot of evil that is happening all around So, ang gusto mo mangyari, ang layunin mo, is yung at the minds ng mga anak mo, meron naman akong uuwian Meron akong uuwian at sabi nga ni paring Jebo yung you feel safe At you look forward to going home At pag na-create mo yung environment na yon, hindi mo na kailangan ipilit yung mga anak mo na umuwi. Yeah. Sila mismo ang uuwi kasi gusto nila umuwi because they know that they will find a place that they are safe And ang primary na nakikreate talaga nun is primary yung tatay. Yeah. And that's why kaya nga very
passionate kami dito sa The World It's a Father movement eh. Because the father, we believe, sets the tone, sets the temperature dun sa bahay. He is the thermostat of the home. So importante bilang tatay, kailangan matutunan natin paano ba natin iibigin ng tama. Yun nga yung pinag-usapan natin, di ba, last episode eh. Di ba, yung ating asawa, yung ating mga anak, paano ba, how can I balance love and truth? Because once ma-balance mo yun at ma-realize, ma-accept ng mga anak mo na yung aking tatay, talagang mahal na mahal ako. Of course, he is not perfect, pero he tries his best, di ba? To balance love and truth, to balance love and discipline. Pag naintindihan nila yon, they would want to go home eh. Because they know that that is the best place, that is the safest place. It's a security complex, di ba? Yun ang term natin eh, security complex. Kasi yung complex, di ba, parang isang lugar na maraming kwarto. Yun, yung complex na yun, may pag-ibig, may disiplina, may boundaries, pero alam mo yung boundaries, mapapabuti ka eh, para sa kabutihan mo eh. Yeah. Yeah, napakaganda, no? So nagkakaroon tayo ng idea na yun yung dapat mabuo, no? Kasi minsan paano ba nabubuo ang tahanan? Kasi may makinagisnan, di ba? Minsan akala natin okay lang, parang autopilot lang tayo, na wala tayong mga intensyon na ito kailangan i-develop to. Minsan, di ba, parang design ng bahay, no? Naalala ko noon, kung magpapatayo ka ng bahay, usually ang ginagawa ng iba, tingin sa brochure, tingin sa internet, punta sa tindahan ng mga appliances, ng mga furniture, pili, no? Pero ang isa pa lang magandang bagay na pasimulan, ano ba yung gusto mong mangyari? So, based dun sa gusto mong ma-promote sa iyong tahanan, gusto mo, halimbawa, merong maging makadiyos sila. O, dapat meron kang place where they can grow spiritually. Yes. Gusto mo, may conversation kayo. O, so, dapat meron kang place na walang interruption na, di ba, mga distraction, kagaya ng mga TV, kung ano-ano dyan. Siguro yun yung lugar na you can lay down yung mga gadgets and then have a decent conversation. Yeah. So, kumbaga napopromote eh. Hindi yung basta lang salpak ka ng salpak tapos may mga wishes ka na sana ganito ang pamilya, pero the way you structured your house is totally different from your hopes, no, and dreams for the family. And likewise, hindi yung physical structure lang, yung relationship eh. Talagang ito bang klase ng relationship na meron kami is conducive to promote what, no? Kasi ang bawat tahanan naman conducive eh. Ang tanong lang conducive saan? Yung ba maganda, conducive for what kind of things? Sa mabuti ba? Sa masama ba? So yun ang kinakailangan. Kaya nga pag-uusapan natin ngayon itong respect and honor at paano ba gagawin ito? So, paring Allison, pag-usapan muna natin yung respect between husband and wife. No. Bakit ba challenging ito? Kasi binanggit mo yung salitang conducive, no? Meron ko isang nabasang libro kay Dr. Emerson Egerich. Ito ay tungkol sa respect and love. Kasi kung papansinin natin, maraming nangyayari, if not all, ay nag-iumpisa sa relasyon ng mag-asawa. Kaya magandang tignan po natin ang relasyon natin sa bawat isa, lalo na po sa ating kabiyak. Sapagkat dito sinasabi ng aklat na ang kinakailangan daw ng isang husband ay respect. And how does it look like? Kasi ang respect daw ay nakita natin yun eh doon sa The World is a Father training natin sa under emotional security, na kung saan yung respect daw, nandun yung validation ng yung isa sa mga responsibilidad ng isang nanay ay yung validation, how they validate ang kanilang spouse o kanilang husband. And validation also, respect also means validation. How do you validate, no? How do you show honor? How do you affirm ang iyong asawa? Kasi sa kadalasan, let's face it, yung katotohanan na kung kayo ay 10 taon ng mag-asawa, kung kayo ay 20 taon na mag-asawa, 30 taon na mag-asawa, lahat ng ginawa ng asawa mo, nakita mo na eh. And that includes yung kapalpakan niya. At sometimes, or many times, napakahirap na mag-affirm. Para bang magsalita pa lamang siya, parang alam mo na, kaya mo nang dugtungan. Kaya nga dahil dito, kailangan natin turuan, palalahanan ang mga may bahay, ang asawang babae, that they need to learn because the language of love for husband is respect.
Na kapag ito ay kinuha mo, hindi mo na ibinigay sa kanya, everything will follow. Na pati ang pagtingin niya sa kanyang sarili, ang kanyang self-esteem ay wala na, ang kanyang leadership role sa bahay, sa inyong tahanan ay nawawala na rin. At ito ay mag-erode. Yeah. Papunta doon sa inyo pong mga anak. Kaya lubha pong napakahalaga po nito. And what are the things that you need to affirm? Ang kanyang God-given role as a husband, no? Ano kailangan nating i-validate? Ang kanyang mga skills, no? You find things na pwede nating ma-validate sa kanya, ma-affirm sa kanya para mas tumaas, no? Mailagay siya sa tamang kanyang position bilang ama ng tahanan o haligi ng tahanan. Sa mga babae man, sa mga asawang babae, ang kanilang language of love is pag pinag-usapan ng love, nandoon po yung cherish. How do you cherish your wife? Kasi kung minsan tayo, lalo ng mga ibang karamihan sa mga lalaki, hindi talaga tayo expressive, no? Sa ating pagsasabi ng I love you. Sinabihan na kita I love you 10 years ago when we got married. Wala na ma-expiration yun eh. Kailangan ko pa bang ulitin yun? Opo, no? Opo. Kailangan po siyang ulitin, no? So nandoon po yung mga salitang exclusivity. Mas nararamdaman ng wife na mahal siya kapag nakita niya at naramdaman niya na exclusive, na siya at siya lamang at wala na pong iba. Na kung minsan, di ba, unconsciously titingin ka sa mga ibang na madadaanan mo, uy, ang ganda niya, ang sexy niya, pero yung asawa mo, hindi mo man lang nasasabihan ng gano'n, no? So, let us be careful maging sa mga simpleng pananalita na katulad po nito. Alala ko tuloy yung kwento, no? Merong lalaki, lasing ng lasing, no? Oo. Sabi nung misis, bakit ka ba lasing ng lasing? Oo. Sabi nung mister, kasi pag lasing ako, gumaganda ka. Kaya pala, pag inalis mo sa akin yan, hindi ka nagaganda. Huwag niyong gagayahin yun. Huwag niyong gagayahin. Huwag niyong gagayahin. Oo. Huwag gagayahin. Kwento lang yun. Okay. Alam mo, Pastor Mark, no, yung respect kasi isang mabigat na bagay yan. Lalo na, yun nga, as you go along sa relationship, isa yan sa mga napakasensitibong bagay, ano, na I believe pag nasira yan, ang hirap i-restore. At pag nasira yan, nanganganak pa ng mas maraming problema. Yes. No? Para bang nagsasanga-sanga na, minsan yung issue, maliit na bagay, pero dahil naging disrespectful yung pag-handle, ang nagiging bigger issue ngayon is the way it was handled rather than the real issue in the first place, no? Yeah. So, paano ba natin mariregain ito pag sakaling nawala natin itong respect na ito? Naku, siguro bago sagutin yun, parang sisigundan ko lang, re-reinforce ko yung sinabi ni paring Allison, di ba? Kasi yung binanggit mo yung sa book nga ni Emerson, Egerich ba yun? Egerich, yes. About love and respect, di Yes. ba? And basically, ang tinuturo niya is bilang isang husband, di ba? Ang role ko is to love my wife, and then ang bilang yung isang wife, ang role ko is to respect my husband. Yes. And that is true because that is the greatest need, di ba, of a man, di ba? Yeah. Bilang husband, kailangan I feel, when I feel respected, di ba, I feel loved. That's Amen. how I feel loved. Amen. At the same time, di ba, pero pagkitingnan po natin yung Ephesians, di ba? Ephesians chapter 5, di ba? Yeah. Kasi diyan nang gagaling yun eh. Yes. Yung command na yun eh. The wives, verse 22, is commanded to submit, di ba, to their husbands. Pero alam nyo, ang isa pang kailangan natin pansinin, yung verse 21, ang command ni Peter, submit to one another. So, para minsan nakaka-confuse eh. Di ba? Parang wife submit to your husband. Pero previously sabi niya, submit to one another. Ang sinasabi ni Peter dito, even as a husband, you also need to submit to your wife in certain areas. Hindi naman submit na, kasi ibig sabihin ng submit is you are the authority. Ikaw yung leader, dapat mag-submit yung wife mo sa'yo. But the idea of submitting to one another is you should give them, ito yung pinag-uusapan natin, you should give them proper respect. Diba? There are certain times, diba, that you need to parang defer, diba, to certain situations and give respect to the situation ng misis mo. Hindi naman sabihin na mag-o-obey ka, pero ibig sabihin, yung idea of respect, di ba? You should give respect and to honor because your wife is your wife. Eh. So in that sense,
Yun yung paraan na kailangan isipin natin. Kasi ang danger dito, parang now in connection to what you're saying, is pwede natin i-abuse yun eh. Yung authority na yun eh. Na, ako yung you submit to me. Di ba? So, minsan, di ba? Madalas naririnig ko yan sa mga couples di ba? Ginagamit na bala ng mga husband yun. Ikaw, sabi ng Bible, you submit to your husband. Mag-submit ka sa akin. Ayun, ginagamit na weapon eh. So there, parang vina-violate mo na ngayon yung command, you need to submit to one another, di ba? There are times, di ba, kasi let's say, talagang pagod na yung misis mo, huwag mo nang kulitin at i-impose yung sabi na salita ng Diyos. Kailangan mag-submit ka sa akin, di ba? Ang tikas ng ulo mo. Diba? So, to respect her, just give her some time, diba? Alam naman niya yung totoo eh. Alam niya yung tama, alam niya yung salita ng Diyos eh. But just to respect her, allow her to, to think about the situation. And in that sense, you are somehow deferring, diba? So, I think yun ang importante na kailangan natin maunawaan, na wag natin i-weaponize, wag natin i-abuse yung authority natin as husbands. We should respect and honor also our wives. Siguro, Pastor Mark, para bigyan ng linaw sa lahat na nakikinig, kasama din to sa mga tinuturo po sa amin at tinuturo din po namin sa The World Needs a Father, yung sa moral authority, establishing moral authority na kung saan naroon po yung submitting to a higher authority and loyalty. Ibig sabihin, as we would submit, o siguro as the Bible would tell wife, submit to your husband, unang-una yung husband nagsasubmit to a higher authority and loyalty, and that is God. And secondly, yung binabanggit ni parang Mark yung regarding doon sa submission, sa submit to one another, that is as unto the Lord actually is alalahanin po natin bilang mga asawang lalaki, may mga domestic responsibilities po tayo. Na alam mo yung mga simpleng mga nasira yung gripo, kailangan palitan ang ganito, wala na tayong gas. Di ba? I mean, these are some marahil mga simple mga domestic responsibilities that we need to attend to. Siguro kailangan po nating i-frame din sa ganung bagay. Oo, tama yan. Kasi ang akala ng iba, pag nag-asawa ka na, yung babae, wag na mag-iisip, basta submit na lang na submit, no? Hindi naman kayo pinagsama. Sabi nga sa Genesis, a suitable helper, no? So, ibig sabihin nun, meron siyang i-contribute sa'yo. Ngayon, kung palagi mo sinasubdue, no? Sinusuppress, palagi mong parabang, wala, ako lang mag-iisip dito, ikaw hindi. Wala. Hindi yun ang ibig sabihin nun. I hope nakikinig yung mga asawa natin, para napapupurihan naman tayo sa bahay. Yun, added points. Pero totoo yun. Minsan, maling-mali na-weaponize nga to get our own way. So, which should not be the case. At ang masaklap nga doon, madalas, pag nasira na yung respect na yon, para bang everything falls apart kasi may ripple effect, no? Yung mga anak, gano'n na rin. The way you treat your spouse, gano'n na rin siya mag-treat sa nanay nila o sa tatay. And then not only that, yun ang nagiging kalakaran sa mga tahanan, na hindi na nagiging masayang uwian sa kadahilanan nga na wala namang respeto sa isa't isa. Now, we also have to factor in when we talk about respect, yung season, no? Kasi kami sa bahay, natutunan ko din to sa The World Needs a Father, no? Yung cellphone ko, nabubuksan to ng misis ko at saka mga anak ko. So likewise, kami lahat, no? Kasi bakit? Dahil it's part of accountability. Ngayon, kaya ko nasasabi yan, na may mga nagtatanong sa amin. Kasi messenger ng anak ko nakalink dun sa cellphone ng wife ko. So nakikita niya yung mga conversation. And we always tell them, at this age, what they need is supervision, not freedom. Kasi minsan, di ba, parang ang mindset natin, kailangan, dahil respetado mo, huwag mong pakikialaman. Pero you have to discern the season. Kasi ang reality naman, minsan, maaga naman nating ini-expose, no? Kung hindi nga lang kailangan sa eskwelahan, hindi mo bibigyan dahil hindi pa dapat Pero dahil nga part ito ng necessity na dahil sa school, so assignments doon dumadaan. Doon Oo. Kaya nga nung una, ang bigay namin yung cellphone na may keypad yung Nokia ba na sinauna. Na kahit na ilang bagsak na buhay pa, no? Yun kasi yun ang kailangan. Kaso lang hindi siya maka-receive ng chat, no, sa Messenger. So anyway, nag-shift kami doon, but we always explain we will allow this only
with rules. So, kailangan maging klaro yun. At Yeah. marami, alam mo, hindi makarelate doon. Akala nila once you give your children gadgets, declaration of freedom na yan. Tuloy, hindi nila mabantayan. Yeah. So, yung season po, factor that in. No? Hindi, Yeah. hindi po ibig sabihin ng respect, huwag niyong pakialaman. Yeah. Kasi baka mamaya yung respect nyo is equivalent to negligence, no, or tolerance of something that is not right. Kaya kinakailangan din maintindihan talaga natin to, ano ba yung talagang respect na ito, and how does it look like sa ating sambahayan, and therefore creating a safe space, no. So yan po. And then we have to also teach our children kung paano po yung respeto, no, na hindi yung nananaig yung fear, no, yung pag-ibig, kasi minsan dinedemand natin yung respect na sometimes by demanding respect sinasubdue natin sila. So merong tinatawag na behavioral compliance, no, sumusunod lamang kasi takot. Pero not really because they respect, because they love you. So kinakailangan din natin to act in a manner that is worthy of respect. Pero at the same time, to tell our children na kahit yung tao ay hindi karespeto at times, you still respect them because you are respectful. Yeah. No? So nandoon yon. So that way, we avoid yung mga complications. So minsan talaga, pagka yung, di ba, minsan sa mga establishment, no, naalala ko isang beses, no, kagulo-gulo kasi hindi mahanap yung bayaran nung parking sa basement. Politely, nagtanong ka, saan ba yung bayaran? Sabi, doon po, basahin nyo na lang yan. Alam mo yung paraan ng pagkasabi, nakaka-apekto So how you receive Sabi ko nga, no, nakaka-turn off din pala, no, parang kung titingnan mo, parang nakakababa ng pagtingin pagka ganun makitungo. Yeah. But there is a better way to express it. Yeah. Diba? So anyway, kaya natin sinasabi yan dahil yun nga, ang growth sa family is finding the better way. Yes. What is the better way? So yun ang isang challenge dyan. Keeping in mind na whatever practices we implement, no, will be passed on to the next generation, and they will most likely implement the same sa susunod pang henerasyon. Alam mo naman sa mga Pilipino ang isang malaking problema natin siguro yung negatibong bagay na nagtatago sa pangalan ng close family ties. No? Kaya kung sinabing negatibong bagay, kasi para bang ang ganda ng close family ties, pero ang reality nun sa maraming Pilipino, sama-sama pa rin kayo sa iisang household, no, na paminsan, yun na nga nawawala na yung respetuhan dahil you created a scenario na kung saan mahirap na magkaroon ng respetuhan dahil pinaglabo-labo na lahat. Sino ba authority dito? Paano ba makitungo dito? Kaya minsan nakikita mo, nag-aaway na lang, sisihan, ang gulo-gulo. Again, we have to be mindful of that, na hindi po sa lahat ng pagkakataon nasa ideal situation tayo. Kaya kailangan i-factor in din natin yan sa practice ng ating respeto sa isa't isa. Ang isa pa siguro, no, malimit nariringgan po ninyo kami na binabanggit namin itong study na to coming from Ruben Hill. Nandoon yung isang aspeto ng isang quadrant na kung saan yung authoritarian. Yun yung kaya nga ang resulta daw ng parental na authoritarian fear, takot. Fear. At isa pang yung nagmamanifest itong fear na to, actually rebellion. 'Di ba? Kaya kuminsan sa bahay parang ang bait ng anak ko naman Pag pinapatawag ako ng eskwelahan, 'di ba? Yung pala yung hindi niya kayang magawa sa loob ng tahanan kasi nga takot siya, 'di ba? Ka-authoritarian nga sa school pala niya nagagawa yun. Doon nagmamanifest, no, yung kanyang rebellion na nambubuli siya doon, nangungupit siya doon, kumukuha siya ng gamit ng iba. Kasi nga, doon nagmamanifest yung kanyang hindi niya magawa sa loob ng tahanan, doon niya nagagawa sa ibang tao, sa labas ng kanilang tahanan. At nakakatakot po ito, sapagkat kung mapapabayaan po natin to, you thinking na behave yung anak mo, pero lumalaki pala siya na hindi pala behave. Di ba? Lubha pong nakakatakot to at mapanganib po ito. Kaya kailangan po natin alalahanin na tayo mismo, mga magulang, alalahanin po natin papaano po natin
yung parenting style po natin ay just tinatawag po nating na authoritative na kung saan high in love and also high in control, in discipline. Huwag po nating kakalimutan. Pag nabawasan po ang isa dito, will always tilt to something that is not good. Yeah. Siguro, isa pang dagdag ko lang, na yun nga, kasi, well, napag-usapan natin previous episode, di ba? Na importante para ma-create yung security or safe environment Yes. sa bahay, yung pag-ibig. Well, that is foundation, di ba? Yung the right kind of love, di ba? Yung balanced love and truth. So, fathers, bilang mga magulang, we lead the way in loving our children unconditionally. Of course, pinag-usapan natin previously, imposible yun without the love of God, di ba? Kailangan natin yung pag-ibig ng Diyos. We need to abide in Christ to be able to love our families that way. Now, practically, how does that happen? One way is, yung mga tatay, we need to lead the way, di ba? So the word is a father, pinag-uusapan na, we must lead the way in effective communication. To listen. Kasi ito yung binamagit mo, paring Harrison eh. Pag authoritative ka, yung style mo, puro ka lecture eh. Puro ka salita, puro ka utos, di ba? Ikaw lang nagsasalita. Hindi mo pinapabayaan magsalita yung anak mo. So in that sense, yung response nila, natatakot sila. Yeah. They are afraid. They rebel. So, how do you do that practically? How do you show them respect? You show them respect by listening. Yung pakikinggan mo talaga sila. Do not butt in. Oh, yun, yung do not butt in. Yun talagang sincere listening. Kasi may mga damdamin sila eh. And it's possible na yung mga gusto mong pairalin, baka hindi sila agree. Lalo na kung malalaki na yung mga yan, teenager na yung mga yan. May sarili ng pag-iisip yan eh. May sarili ng views yan eh. May sarili na silang opinion eh. Yeah. So, ang importante bilang isang tatay is even though you are the authority, kailangan matuto ka na makinig. Yeah. Diba? To ask questions. Na hindi lang yung question na kumain ka na ba? Kamusta sa school? Yeah. Diba? You need to learn the art of effective communication. Now, minsan, sa mga lalaki, mahirap ito eh. Diba? Hindi tayo sanay sa ganitong conversation eh. Pero kailangan matutunan natin ito. Kung nais natin makreate yung safe environment sa bahay, we need to have effective communication. Ibig sabihin ng effective communication, di ba? Sabi nga sa Bible, di ba? Meron na verse, di ba? Let everyone be quick to hear, di ba? Slow to speak and slow to become angry. The Word of God is advising us na kailangan matuto tayo makinig eh. We need to listen. So, how do you listen? You listen by asking questions, di ba? Hindi lang yung kumain ka na ba? Kamusta yung school? Minsan ako, tinatanong ko yung mga anak ko, di ba? Kunyari, kung sa school sila pumapasok, tinatanong ko, ano yung pinaka-highlight mo dito sa itong araw na ito sa school, di ba? Ano ba pinaka-highlight? Ano naman ang pinaka-low point mo? Meron ka bang low point na experience? So, binavary ko yung tanong ko. Hindi lang, kamusta school mo? Kasi pag tinanong mo, kamusta school mo? Lalo na pag teenager yan, okay, fine. Tapos na. So, tinatanong ko, ano yung pinaka-exciting or highlight? So, mapapaisip siya ngayon. Sabihin ko naman, ano naman yung pinaka-low, di ba? Pinaka-low. Tapos, ang isa pang way to listen, actually, na ina-advise ko lagi sa mga magulang, is to read body language. Yeah. Di ba? Kailangan maging expert ka sa body language. Hindi lang yung verbal communication. Ibig sabihin ng body language, kilala mo kasi yung anak mo eh. So, let's say, pag in love yan, alam mo na yung body language niya. Excited siya, di ba? Yeah. Excited siya pag in love. O let's say, okay yung grades sa school. Excited siya. Pero minsan, panoorin mo yung body language, yung sluggish. Or minsan, ako sa experience ko, ginigising ko para pumasok. Ayaw pumasok. Para may mga dahilan na sinasabi. Tapos sa... Absent naman teacher namin eh. Oo, mga ganun. Pero ibig sabihin, iba yung body language niya. Iba. Ang advice ko, kailangan pakinggan mo yun eh. Kasi it's possible there is something wrong. Eh. Yes. Kasi yung anak naman natin, hindi basta magkasabi, hindi, of course, praise God, may mga bata na kakausapin, very comfortable. Na-create mo yung safe environment. Pero kung hindi mo na-create yun, yung fear nga yung, hindi man sila magsalita eh. Pero pag nakita mo na medyo yung body language nila mabagal, ayaw pumasok, it's possible that there is something wrong sa school or whatever. And therefore, you need to ask questions, di ba?
anak, napansin ko, ganyan, mabagal ka, parang ayaw mo pumasok. Meron ka bang dinadaanan ngayon? Yun yung listening eh. Yeah. Kasi pag gano'n, sinesurface mo ngayon yung feelings niya, yung damdamin niya, dinadaan niya. Tapos di ba yung tinuturo natin sa The World is a Father, yung you need to learn to stay in the room of the feelings. Yun na yun. Yun na importante. Yan na yan. Kasi may mga lalaki tayo, madalas, hindi tayo sanay. Kunyari, sabihin niya, may dinadaanan akong hindi maganda eh. Wala yan. Wala yan. Okay lang yan. Kaya Laki mo mong yan, tao diba? eh. Nung bata nga ako, hindi na, yung kailangan matuto tayo yung, how do you feel, di ba? Anong naramdaman mo nung dinadaanan mo yun, di ba? Yung hindi ka mag-advise kagad, yung i-explore mo lang yung damdamin niya. And you help him or her understand na nakikiramay ka. Gusto ko maging tatay to si Pastor Mark. Hindi, importante yun eh. Kasi yun ang pinag-uusapan natin, how do you create a safe environment. Yeah. Pag na-create mo yun, doon nagkakaroon ng safe space eh. Yung mga anak mo, they know that their father, even their mother, is willing to listen to them without giving a solution. Diba? In fact, ang advice ko, kung teenager na yung anak mo, tapos nag-share siya ng ganun, tatanong mo siya, ikaw, ano sa tingin mo kailangan mong gawin given that situation? Diba? Ikaw pa nagtatanong sa kanya. Pabayaan mo siya mag-create ng solution, diba? And then, yun lang, just stay in that environment. And then, sabihin mo, anak, I'll pray for you, diba? Pag-pray kita. Yun, importante yun eh. Yung mga ganun na conversations sa bahay. Nararamdaman talaga nila na mahalaga sila, hindi lang yung performance nila. No? Kasi minsan, pagka nga naman na, tawag dito, dinismiss yung nararamdaman, para bang ang feeling nila hindi ka nagpapahalaga sa mga concerns ng kanilang buhay. So salamat. Magkapaampong ka na ba? Oo. Grabe. No? How to be like you. Baka mamaya pag uwi ni Pita, bakit may bagong anak mo yan. Yan ang bagong panganay. Grabe, no? Parang nakakatakot siguro yun, no? Pag uwi mo, may bagong panganay, no? Tapos si Allison pa, no? Biro lang po, kami ho'y naglalambingan lang dito mga kasama at siyempre sana po itong ating mga pinag-aaralan napapag-isipan natin dahil totoo naman minsan magsisimulang okay pero habang tumatagal para bang nasasanay na tayo, nano-normalize na yung hindi okay to the point na yung environment pala na tinanggap natin is no longer conducive for promoting the right values. Yeah. No, yun ang problema dun eh. So kahit ang gaganda ng intention natin, parang parang lupa na pagtataniman, hindi ba? Pag hindi conducive yung tahanan natin sa tamang values, para ka nagtatanim sa disyerto namamatay lahat ng mga good intentions mo kasi hindi tama eh. Pero pag maganda yung lupa, yan, merong respect, merong you feel safe. Ang dali magtanim diyan di ba? Konting bato mo lang diyan, talagang tumutubo na eh. So ganun din sa ating mga tahanan po. And sometimes yung hindi pag-embrace ng mga tamang values is actually not the lack of intentions but the lack of conducive environment at home that will sustain the change that we want to initiate sa ating mga tahanan. So malaking hamon talaga yan para sa bawat isa. So dadako po tayo ngayon sa ating devotion at pangungunahan po tayo ni Paring Allison sa ating devotion. Tayo po ay dumako sa talatang aking pong babasahin po sa inyo. Matatagpuan po ito mula po sa 2 Samuel chapter 22 verses 2 to 3. The Lord is my rock, my fortress, my deliverer. My God is my rock, in whom I take refuge. My shield and the horn of my salvation. He is my stronghold, my refuge, and my Savior from violent people. You save me. Bago po basahin yung sa ang salita ng Diyos, salin sa ang salita ng Diyos, magandang isaisip po natin kung nais po nating magkaroon ng isang safe place na kung saan naroroon ang atin pong tahanan para siyang isang nest na uuwian po ng ating anak anytime
magiliw na uuwian ng ating anak, kailangan po natin una alalahanin na sa Diyos po nagsisimula ang lahat ng ito. Kung tayo po may relasyon po tayo sa Diyos, kung tayo po ay nililid natin ang ating mga anak patungo po dito, sapagkat aminin man po natin sa hindi, ay magkakaroon po ng pagsubok, salit-samot mga pagsubok sa buhay. And that includes ang atin pong mga anak. Wala pong exempted po dito. Maganda po dito na sila po ay pagtibayin, hindi lamang po ng panahon. Pagtibayin po sila ng salita ng Diyos, sa kanila pong pananalig sa Diyos, sa kanila pong pinalalakas na relasyon sa Diyos. Kapag ito po ang nasa isipan po natin, ito po ang naging hangarin po natin para sa kanila, hindi man po natin sila makita lagi-lagi, hindi man po natin sila mabantayan palagi, ay tiwala po tayo sapagkat wala na pong ibang kublihan kung hindi sa Diyos lamang. Ganito po ang sinasabi ang salita ng Diyos. Panginoon, kayo ang aking matibay na bato, na kanlungan at pananggalang. Kayo ang aking tagapagligtas na nag-iingat sa akin bilang kanlungan na bato. Makapagtatago ako sa inyo ako tumatakbo at kumakanlong. Inililigtas niyo ako sa mararahas na tao. Napakahalaga po ng mga bagay na ito. Gumamit po si Haring David dito ng mga matatalinghagang mga kataga, katulad ng bato, muog, kalasag, at sungay ng kaligtasan upang idiin ang hindi po matitinag na personal na pag-iingat at pagliligtas ng Diyos sa atin. Pag sinabi pong bato o rock, sumisimbolo po ito ng katatagan, tibay, at pagiging matibay na sandigan. Kaya nga sinasabi rin po ng sa awit na ang Diyos po, He is higher than I. He is the rock that is higher than I. Para bang may humahampas na malakas na alon ng tubig, magtatago ka sa batong yon, magiging safe ka. At wala na pong mas panatag at safe na lugar maliban po sa presensya at sa kalinga ng Diyos. Ipinapakita po ng Diyos na hindi nagbabago, lagi po siyang maasahang kanlungan sa gitna po ng kaguluhan. Siya rin po yung fortress, yung muog, na kung saan pwede po tayo magtago. Larawan ng isang matatag na tanggulan o depensang lugar laban sa mga kaaway. Sa panahon po nila, yung fortress po, mataas po ito, na kaya nga ang pangalan daw po ng Diyos ay isang fortress na kung saan doon ka po tatakbo kapag may kaaway, doon ka po tatakbo. Na tayo po bilang mga magulang, lalo na po sa mga ama ng tahanan, dapat ganun din po tayo na imbes na layuan tayo ng ating mga anak, tatakbo po sila sa atin sapagkat tayo po yung parang simbolo po ng Diyos na kumakatawan po sa Diyos sa loob po ng ating mga tahanan. Tayo po yung tatay na iyon. Ibig sabihin ang Diyos ang ligtas na lugar na pinupuntahan sa oras ng panganib. And being a deliverer o tagapagligtas, tumutukoy sa Diyos bilang nagpapalaya at nagliligtas mula sa panganib o kaaway. Ano man po ang kaharapin po natin sa mga araw na ito at sa mga linggo pang darating, aasahan po natin lagi ang kaligtasan mula po sa Diyos. Siya po yung sungay ng kaligtasan, the horn of salvation. Sa kultura po ng Biblia, ang sungay ay isang simbolo ng lakas at kapangyarihan. Kaya ang sungay ng kaligtasan ay nangangahulugang makapangyarihang pagliligtas. Kung minsan gusto nating tulungan ng ating anak pero limitado pala tayo, but the arm of the Lord is not short for us to save us. Yan po ang lagi po natin maasahan. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos, mapalakas nawa ang ating pong pananampalataya sa pamagitan ng salita ng Diyos. Marami pong salamat. Okay, maraming salamat, paring Allison. Talagang imaginein mo ang Panginoon, authoritative, nandyan yung kanyang pagdidisiplina, pero pag may problema tayo, naririyan din doon siya. tayo lumalapit. Amen. Talaga yun nakakaiba, no?
siya pa rin ang ating pinupuntahan. Amen. Talagang yan po ay isang magandang larawan kung paano tayo lilikha ng tahanan na kung saan hindi nawawala yung ngipin, no, ng authority, pero at the same time may puso, no, may puso na kung saan babalikan. Yeah. Kaya having said that, baka meron kayong mga gustong huling paalaala sa ating hamon, sa ating mga tagapakinig, paring Pastor Mark? Well, naalala ko lang dito sa devotion ni Paring Allison, yung verse na The name of the Lord. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it and is safe. Proverbs Amen. chapter 18, Amen. verse 10. So, yun ang Panginoon natin. He is the strong tower, and the righteous people run to the Lord, and if you run to the Lord, God will protect you. God will keep you safe. Wow, pakaganda, no? Hindi nawawala ang authority, pero may puso. Amen. Talaga naman. Ikaw, paring Allison. Siguro babanggitin ko na lang yung buod ng atin naging pagbubulay-bulay mula po sa salita ng Diyos sa 2 Samuel. Siya po yung matibay na sandigan, siya po yung ligtas na tanggulan natin, at makapangyarihang tagapagligtas, isang personal na tagapagtanggol nating lahat. Yan, at kagaya po ng ating mga napag-uusapan, ito po ay, tandaan nyo, journey ang parenting. No? Oo. Kaya kung medyo napuprostrate kayo, bakit hindi kami ganun o parang ang layo pa namin, it's a journey. Yeah. At ang mahalaga po sa journey na ito is that we're willing to learn, to become better, to become the best version of ourselves. Yan naman no? Kinakailangan talagang matanim na paglalakbay, maraming pagkakataon. Ang importante, tinatanim natin yung tamang desisyon ngayon that will benefit us in the future. Yeah. Progreso, ika nga, progreso. Kaya wag po nating sayangin ang mga pagkakataon binibigay ng Panginoon, at tandaan po natin palagi na nariyan ang gabay ng Panginoon at binibigay sa atin ito para tayo po ay mabigyan ng idea ano bang gagawin natin. At kung sakali po na medyo napakalayo natin doon, wag ho kayong mawala ng pag-asa. Sabi nga paminsan tama yung kasabihan ng mga Chinese, the journey of 1,000 miles begins with a single step. So minsan yung first step, the first step towards the right direction may be the biggest step of your life. Yeah. Kaya kung sakali po na parang nanliliit kayo o ano pa mang pakiramdam, well, it's never too late. Ang importante po rito, tandaan natin, ang biyaya ng Diyos ay sapat. Pwede po niyang baguhin ang direksyon ng ating buhay, at maraming halimbawa sa Biblia ng mga taong hindi naman nagsimula ng kagandahan ng kanilang karanasan, but eventually, because of the grace of God, nagkaroon ng turning point sa kanilang buhay. At alam nyo, ang napakaganda po rito ay ang kaisipan na hindi lang natin to ginagawa alang-alang sa ating pamilya, kundi tayo po ay gagamitin din ng Diyos para sa, sabi nga, beyond the borders of our homes. Kaya ang challenge po talaga dyan, mga kapatid, ay pakaisipin ano bang layunin ng Panginoon. How can we create a safe space at tahanan for our benefit, but at the same time also so that we can minister to other people also in the process. Yeah. Kaya iniimbitahan po namin kayong muli sa The World Needs a Father Philippines Facebook page. Meron po tayong upcoming training. Marami ang nagtatanong, at higit na mas maraming nagtatanong yung counterpart ng The World Needs a Father. Yeah. Yan yung mother design. Yun na yun. At paano kung solo parent? Meron din po. Meron din. Sa July yan, sa July. Kaya ngayon pa lang, i-like nyo na yung page. Araw-araw silipin nyo hanggang may makita kayo. Grabe yun, ano? Pero ibig sabihin, darating po tayo dyan. At nawa, ang aming hangarin, hindi lang namin kayo makasama, naririnig nyo kami. Pero nawa talagang face-to-face, tayo po'y magkasama, magkaroon ng training kung paanong kami ay nabuo din ng samahan dahil po sa iisang intensyon to become better as fathers. We welcome you to that community. Amen. So makakatulong po ng napakalakihan. Kaya ang goal natin is to reach yung Norte, Visayas, yeah. no? Kasi Mindanao, mayroon na rin tayo dun And then of course, within Metro Manila. So yan po mga areas na kung saan
pwedeng abangan itong mga upcoming trainings natin. Napakalaking mga events po ito. Pinag-uusapan na nga namin kung paano po gagawin ito at we hope that you can help promote this by sharing and telling other people about this The World Needs a Father ministry. Amen. So dito po tayo nagpapaalam at nagpapasalamat sa bawat isa. Muli pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Pare, Parenting and Relationship Enhancement.